Welcome to Donmar TV News Channel. Mag-react lang tayo dito sa balita ng News 5. Ito ay tungkol kay Manny Pacquiao at Isko Moreno. Bumabanat na naman kay Bongbong Marcos. So, sabay natin itong panoorin at mag-react tayo. Okay, pero bago ang lahat guys, please like this video right now. Like, okay? Panoorin natin. 41 araw bago ang eleksyon, kanya-kanyang kampanya sa Visayas at Mindanao ang mga presidential candidates. Si Mayor Isko Moreno may patama na naman sa pamilya Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Akala siguro ni Isko Moreno na yung strategy niya patama kay BBM ay effective. Sa Zamboanga City nangampanya ngayong araw sina Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. May impluwensya sa Mindanao si dating House Speaker Pantalon Alvarez na galing sa Partido Reformang inalisan ni Lacson. Pero hindi naman daw nito madidiskril ang kampanya ng Lacson-Soto tandem. Sanay na kami doon sa, since the start of the campaign period last February, gano'n na rin talagang situation. Kami na lang nagsasalisihan ni Senate President sa pag-organize, sa pag-mobilize. Nagpaplano rin daw sila ng isa o dalawang grand rallies. Kaalis lang sa Zamboanga City ng Bongbong Sara tandem. Ngayon, nasa Davao Region naman sila. Una nilang pinuntahan ang Davao del Norte na baluarte rin ni Congressman Pantalon Alvarez na ang inendorso ay si Vice President Leni Robredo. Natanong doon si Mayor Sara Duterte tungkol sinabi ng Pangulo na dapat tanungin ang BIR kung bakit meron itong hindi nakokolektang estate tax. Sagot lang ng presidential daughter, I think to clarify that statement, you should ask the President. I cannot pretend to know what the President is thinking at any given time. Sinang-ayuna naman ni Manila Mayor Isko Moreno. Kasi guys, yung talk to the people last night, nagsabi na si Duterte about sa estate tax, but hindi sinabi kung si BBM ba yun. Sabi lang, kung may reklamo kayo sa estate tax tungkol kay BBM, punta kayo sa BIR, di ba? Ang sinabi ng Pangulo, walang pinangalanan si Pangulong Duterte pero si Yorme muling binira ang 203 billion pesos na sinisingil sa pamilya Marcos. I think yung involved na pamilya na yon na siya rin namang kandidato, ay dito niya na maipakita yung tunay niyang pagmamahal sa taong bayan. Ito talang si Yorme. Alam mo Yorme, magbasa ka nga. Magbasa ka. Pending yung case. Pending yung case, so huwag kang manghusga kaagad. Okay? Na ibigay niya yung marapat lamang para sa tao. Yabang talaga itong taong to. Akala mo, Yorme, yung ganyang style na banat kay BBM, akala mo na yung mga supporters ng BBM ay lilipat sa kampo mo? Hindi yan effective. Para sa bansa. So I agree with the President and I hope na makuha ito soon. You agree with the President. Duterte said, sisingilin ng, what I mean is, you ask the BIR. Bakit hindi sinisingil ng BIR? Sa tanong na yan, malalaman nyo ang answer ng BIR. Kasi, prenoproseso pa yan. Pending nga yung, yung kaso na yan. Okay? Still, mga lawyers lang at yung BIR at yung judge ang makapagsabi niyan. So, hindi yan minadali. Sa Northern Mindanao nanunuyo ng mga botante si Mayor Isko. Habang si Senator Isa pa tong baksidor na ito. Manny Pacquiao may panawagan sa PDP Laban Pusi faction kaugnay rin sa mga Marcos. Siguro Silang dalawa talaga tira ng tira kay BBM. Halos silang lahat tinitira na nila si BBM. Nagpanic na silang lahat. magkaroon ng matuto naman tayong mahiya na ang PDP magsuporta sa... Alam mo, Manny Pacquiao, ikaw ang dapat mahiya, no? Reklamo ka ng reklamo, si Bongbong Marcos wala naman, hindi naman sumasabat sa mga reklamo mo.
Pero pag si Pastor Kibuloy na ang nagreklamo sa iyo, file ka kaagad ng reklamo, file ka kaagad ng case. O ayan, na-dismiss ang kaso. 'Di ba? Onion skin ka talaga eh. Ikaw, reklamo ka ng reklamo, akusa ka ng akusa kay Bongbong Marcos. Oh, nung tinanong ka lang ni Kibuloy, oh, nag-file ka kaagad ng case, kaso. 'Di ba? Itong talaga tao. Ikaw talaga, Manny, yung ugali mo, yabang ka talaga. Pareha lang kayo kay Mayor Isko. Mga Marcos, Nag-iikot ngayon sa Iloilo si Pacquiao. Makikipagpulong siya sa iba't ibang Christian Kahit anong gawin mo, Manny, hindi ka na mananalo. groups doon. Dagdag pa ni Pacquiao, kapag nanalo siya, gusto niyang No, unti-unti nang lumalaki yung tiyan mo. Na, exercise ka na, Pacquiao. bumuo ng special panel na tututok sa issue sa West Philippine Sea. Sa Maasin City, Leyte naman, nangampanya si Vice President Leni Robredo. Nagpunta rin siya kasama si Senator Kiko Pangilinan sa bayan ng Sogod. Hindi raw inaasahan ng team ni Kiko na mainit silang tatanggapin sa Leyte dahil natalo dito si Robredo noong 2016 elections. Mas worse yung aming ini-expect. Pero the mere fact na maraming mga volunteers ang nagto-toe the line, kahit walang support from the Sure ba ka? Sure kayo na lahat yan volunteers? Wag mo kaming bulahin. local, malaking bagay. Kagabi, libo-libo ang dumagsa sa Grand Rally niya sa Eastern Oh, libong-libong dumagsa, pero akala mo naman lahat yan botante. Ha? Na maraming nakapansin, mga bata at mga college student na hindi pa botante ang pumunta sa mga rally mo. Samar. Nakuha ni Robredo ang suporta ng nasa 20 alkalde doon. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan guys. Ganyan pa rin sila. Walang pinagbago. Manny Pacquiao ang tinitira si Bongbong Marcos, yung estate tax. Yung isa naman si Yabang Isko ang tinitira si Bongbong Marcos pa rin, ang estate tax. 'Di ba? Pasaring, paninira para manalo sila. Akala nila mananalo sila sa ganyan? 'Di ba? Hindi kayo mananalo. Okay? Marcos already answered na hindi siya magsalita hanggat hindi pa yan tapos ng pag-imbestiga, pending pa yung case na yan. Okay? So maghintay tayo. Ang sabi nga ni Bongbong Marcos, kung anong hatol ng korte ay gagawin niya. Period. Okay? So wag na kayong satsat ng satsat dyan sa estate tax kasi hindi yan madadali na hindi yan mabilis na sa korte isolve, no? Even after election, hindi pa yan that's under the marami pa yang dapat isolve. Okay? Yung iba ngang mga ari-arian nila nasa gobyerno na at auction na, di ba? Ibenta na nga yung iba. So, that's under still investigation, pending pa yung case. Kung anong hatol ng korte ay susunod naman si BBM. Okay? So, guys, reminder lang itong si Manny Pacquiao at si Isko Moreno. Please be careful of their statements, ha? Kasi malapit na talaga ang eleksyon. Marami nang pwedeng sabihin nila para lang magbagsak ang pangalan ni BBM. Okay? Huwag po tayong magpadala dito sa mga ganitong tao. Okay? So, hanggang dito na lang yung reaction natin. So, subscribe and hit the notification bell. At saka like this video, guys, and share this to our friends and families. Okay? Para kumakalat ito at tuloy-tuloy na ang pag-asa nating babangon muli ayon kay BBM. Okay? So hanggang dito na lang. See you in my next video. God bless everyone.